Ang tunog ng bumagsak na wallet sa basang semento ay mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Nakatitig lang si Ariana Aria Elizalde sa dalawang lalaking papalayo, sakay ng isang demotor na motorsiklo, dala-dala ang kanyang bag, ang kanyang cellphone, ang kanyang pera at ang kanyang buong planong pagtakas. Tulong. Ang salita ay isang pabulong lang, nilamon ng malakas na buhos ng ulan. Walang nakarinig, walang tutulong. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa gitna ng madilim at mabahong eskinita. Ang mamahalin niyang damit na suot ay nababalot na manta ngayon ng putik. Ang kalayaang inasam-asam niya. Ito pala ang itsura, malamig, mag-isa at gutom. Isang oras pa lang ang nakalipas mula nang iwanan niya ang kanyang gintong hawla. Isang oras pa lang mula nang talikuran niya ang kanyang apelidong Elizalde. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat para sa kanyang mga magulang, kinuha ang perang naipon niya at tahimik na umalis sa isang buhay na perpekto sa labas, ngunit walang laman sa loob. Sa loob ng bus, habang papalayo siya sa mansyon, naramdaman niya ang unang patak ng kalayaan. Ang hangin ay iba. Ang mga tao ay iba. Simple, totoo. Ngunit ang kalayaang yon ay isang ilusyon lang pala. Ang dalawang lalaki, ang patalim na itinutok sa kanyang tagiliran, ang takot na gumapang sa kanyang buong katawan. At ngayon, heto siya, wasak, talunan, isang prinsesang walang kaharian, isang ibong sinubukang lumipad ngunit naputulan agad ng pakpak. Umiyak siya, isang iyak na hindi napino, isang iyak ng isang taong nawalan na ng lahat. Ang ulan ay naging kanyang kakampi. Itinatago ang kanyang mga luha, dinadamayan siya sa kanyang kalungkutan. Biglang isang anino ang tumabon sa kanya, isang pares ng itim at makintab na sapatos ang huminto sa harap niya. Dahan-ahan, nag-angat siya ng tingin. Isang lalaki. May hawak itong isang malaking itim na payong. Ang mukha nito ay hindi niya gaanong makita sa dilim, ngunit nakita niya ang tindig nito. Matangkad, makapangyarihan. Ang klase ng lalaking iniiwasan niya sa dati niyang buhay. Hindi nagsalita ang lalaki, inilahad lang nito ang kanyang kamay. Isang paanyayang tumayo. Nag-atubili si Arya. Paano kung isa rin ito sa kanila? Ngunit ang mga mata ng lalaki, mayroon itong kakaibang simpatiya. Miss, ayos ka lang? Tanong nito, ang boses ay kalmado at malalim. Umiling si Arya. Halika na, sabi ng lalaki. Hindi ligtas dito. Tinanggap niya ang kamay nito. Ang init ng kamay nito ay isang sorpresa sa gitna ng malamig na gabi. Tinulungan siya nitong tumayo. Ipinayong nito ang payong sa kanya. Hinayaang mabasa ang sarili nitong mamahaling suit. Nasaan ang mga gamit mo? Wala na, sagot ni Arya. Ninakaw na. Tumingin ang lalaki sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap. Pagkatapos, tumingin ito pabalik sa kanya. May matutuluyan ka ba? Umiling ulit si Arya. Isang buntong hininga ang kumawala sa lalaki. Tila ito nag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito, ang boses ay seryoso na. Kailangan ko ng bagong kasambahay, sabi nito. Kailangan mo ng trabaho. Napatangga si Arya. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata. Tingin ko pwede tayong magtulungan. Pagkapasok ni Gabriel Altamirano sa kanyang penthouse, kasunod ang basang-basa, ngunit tahimik na si Arya.
ang pangalang ibinigay nito, agad niyang tinawagan ang kanyang head of security sa isang private line. "Ricardo," sabi niya, ang boses ay hindi na malumanay, kundi matigas at puno ng awtoridad. "Nasaan na ang dalawang lalaki?" "Nasa amin na po sila, sir," sagot sa kabilang linya. "At ang mga gamit ni Miss Elizalde?" "Good. Itago niyo muna ang mga gamit niya," utos ni Gabriel. "At ang dalawang magnanakaw, siguraduhin niyong hindi na sila makakapagsalita pa tungkol dito. Bayaran ninyo sila ng doble at paalisin sa syudad." "Masusunod, sir." Ibinaba ni Gabriel ang telepono. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana sa syudad na nagliliwanag sa gitna ng ulan. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Halos. Ang totoo, hindi niya plinano ang ulan. At lalong hindi niya plinano ang itsura ni Ariana sa eskinita, basang-basa, umiiyak, at mukhang isang basang sisiw na nawawala. Naalala niya ang unang beses na nakita niya ito. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang anghel. Isang buwan na ang nakalipas sa isang charity event para sa mga batang may sakit. Si Ariana Elizalde ay naroon, suot ang isang magandang bestida, napapaligiran ng mga mayayamang kaibigan, ngunit hindi ito nakikipag-usap. Ang mga mata nito ay nasa isang sulok, kung saan ang isang maliit na batang lalaki ay nadapa at umiyak, habang ang lahat ay nagkukunwaring walang nakita. Si Ariana, ang nag-iisang anak ng mortal na kaaway ng kanyang ama sa negosyo, ay lumapit sa bata. Hindi niya ito inalo. Umupo ito sa sahig sa tabi ng bata at sinabing, ang sugat ay tanda ng katapangan, at magkasama silang tumawa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng isang mundong puno ng pagkukunwari, nakakita si Gabriel ng isang bagay na totoo. Kaya nang mabalitaan niyang tumakas ito, alam niyang ito na ang kanyang pagkakataon. Isang pagkakataong makilala ang totoong Ariana, malayo sa pangalang Elizalde. Ngunit ang plano ni Mateo de Villa, iyon ang hindi niya inaasahan. Nang malaman ng kanyang mga tauhan na may inupahang mga magnanakaw si Mateo para takutin si Ariana, kinailangan niyang kumilos ng mas mabilis. "Sir," ang boses ni Arya, napalingon siya. Nakatayo ito sa gitna ng kanyang malawak na sala, suot ang isang lumang t-shirt at pajama na ipinahiram ng kanyang kasambahay. Mukha itong mas lalong maliit at nawawala. Oras na. Oras na para simulan ang kanyang papel. Tinaasan niya ito ng kilay. "Simula bukas, ayokong makakita ng alikabok sa kahit saang parte ng bahay na ito. Ang almusal ko, 6:00 ng umaga. Ang kape ko, itim, walang asukal. At ayoko sa lahat, ang mga taong maraming tanong." Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Ito na siguro ang unang beses sa buong buhay nito na may nag-utos sa kanya. "Naiintindihan mo ba, Arya?" Tumango ito. Ang mga mata ay may halong takot at kaunting pagsuway. "Opo, sir." Kinagabihan, hindi mapakali si Gabriel sa kanyang silid. Sumilip siya sa labas. Nakita niya si Arya sa library, hindi natutulog. Nagbabasa ito, isang makapal na libro ng anatomy. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Pagbaba niya, naamoy niya ang mabangong aroma ng kape. At sa kusina, nakita niya si Arya, naghahanda ng almusal. Pagod ang itsura, halatang hindi natulog, ngunit ginagawa pa rin ang kanyang trabaho. Habang nag-aalmusal siya, aksidente niyang natabig ang kanyang baso ng tubig.
Natapon ito sa sahig. Pasensya na, sabi niya, tinitingnan kung ano ang magiging reaksyon nito. Walang sinabi si Arya. Kumuha lang ito ng basahan at tahimik na pinunasan ang sahig. Walang reklamo, walang emosyon. Gabi na pagod si Arya. Pagkatapos ng isang buong araw ng paglilinis at pagsunod sa mga utos, naupo siya sa sofa sa library para magpahinga. Niyakap niya ang isang makapal na libro ng medisina. Hindi niya namalayan, nakatulog na pala siya. Maya-maya naramdaman niya ang isang bagay na mainit na ikinumot sa kanya. Pagdilat niya, wala ng tao, ngunit ang kumot, isang mamahaling cashmere blanket, ay maingat na nakabalot sa kanya. At sa mesang katabi niya, may isang bagong libro, isang libro na wala doon kanina. Gray's Anatomy for Students, 4th edition. Ang kumot. Ang libro. Ang mga maliliit na bagay na iyon ay naging isang palaisipan sa isipan ni Arya. Ang amo niyang si Gabriel ay isang halimaw sa umaga, laging may utos, laging seryoso. Ngunit sa gabi, tila nag-iiba ito. Nagiging isang anino na nag-aalaga, isang anghel na may sungay. Sinubukan niyang huwag isipin. Ang mahalaga ay mayroon siyang trabaho, may bubong na masisilungan, at may mga bagong libro na mapag-aaralan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa dalawang bagay, ang pagiging pinakamagaling na kasambahay sa umaga at ang pagiging pinakamagaling na estudyante ng medisina sa gabi. Isang hapon, habang nag-ayos siya ng mga halaman sa hardin, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa kusina. Manang Rosa, dali-dali siyang tumakbo papasok. Ang nakita niya ay isang eksenang nakakakilabot. Si Manang Rosa, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon, ay nakahandusay sa sahig, hawak ang kanyang dibdib at hirap na hirap huminga. Ang kanyang mukha ay nagsisimula ng mangitim. Anong nangyari? Sigaw ng isa pang katulong, nanginginig sa takot. Inaatake yata sa puso. Tawagan niyo si Sir. Tawagan niyo ang ambulansya. Nagkakagulo ang lahat. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ngunit si Arya, hindi. Sa isang iglap, nawala ang takot. Nawala ang pag-aalinlangan. Ang pumalit ay isang kalmadong awtoridad na hindi niya alam na taglay niya. Huminahon kayo, sigaw niya. Itaas ninyo ang mga paa niya, luwagan ninyo ang damit niya. Ang boses niya ay may bigat, may kumpiyansa. Sumunod ang mga katulong. Lumuhod si Arya sa tabi ni Manang Rosa. Tiningnan niya ang mga sintomas. Ang pamumutla, ang pagpapawis, ang hirap sa paghinga. Hindi ito atake sa puso. Anaphylactic shock, bulong niya sa sarili. Isang matinding allergic reaction. May nakain ba siyang iba? Tanong niya. Yung merienda po, may money, sabi ng isang katulong. May EpiPen ba kayo dito? Tanong ni Arya. Umiling ang mga katulong. Hindi nila alam kung ano iyon. Alam ni Arya na bawat segundo ay mahalaga. Ang lalamunan ni Manang Rosa ay nagsisimula ng magsara. Kailangan ko ng kutsilyo at isang ballpen, utos niya. Ano? Bilisan ninyo! Walang tanong, isang katulong ang tumakbo at kumuha. Ibinigay sa kanya. Ginawa ni Arya ang isang bagay na sa libro niya lang nabasa. Isang emergency cricothyrotomy, isang maliit na hiwa sa lalamunan para makapasok ang hangin. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. At sa gitna ng lahat ng iyon,
Sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Gabriel. Kararating lang niya, tahimik, hindi gumagalaw. Pinanood niya ang lahat. Pinanood niya kung paano naging isang lider ang kanyang kasambahay. Pinanood niya kung paano nito iniligtas ang isang buhay gamit ang isang kutsilyo at isang ballpen. Pinanood niya ang isang anghel, hindi na may sungay, kundi may mga kamay ng isang manggagamot. Nang dumating ang mga mediko, sa na si Manang Rosa, dinala na siya sa ospital. Nang mawala na ang lahat at silang dalawa na lang ni Gabriel ang natira sa tahimik na kusina, humarap ito sa kanya. Hindi na ito ang amo, hindi na ito ang estranghero. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati, paghanga, respeto, at isang malalim na pagtataka. Saan mo natutunan yan? Tanong ni Gabriel, ang boses ay mahina. Alam ni Arya na wala ng silbi ang pagsisinungaling. Ang laro ay tapos na. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang mga kamay ay may bahid pa rin ng dugo ng pagliligtas. Gusto kong maging doktor. Ang pag-amin ni Arya ay parang isang bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Nag-iwan ito ng mga alon ng pagbabago sa mansyon ng mga Altamirano. Hindi nagalit si Gabriel. Hindi siya nagtanong. Tumango lang ito at mula sa araw na iyon, ang anghel na may sungay ay tuluyan ng naglaho. Ang amo niya ay naging isang multo. Isang multong laging nag-iiwan ng mga regalo. Isang umaga, pagising ni Arya, may isang bagong set ng medical textbooks sa ibabaw ng mesa sa library. Walang nakasulat kung kanino galing. Kinabukasan, isang bagong laptop ang aksidenteng naiwan sa sala. Nang buksan niya ito, nakita niyang mayroon itong lifetime subscription sa lahat ng pinakasikat na medical journals sa buong mundo. Ang kanyang schedule sa paglilinis ay biglang nabawasan. May mga bagong katulong na dumating para gawin ang mga mabibigat na trabaho. Binibigyan si Arya ng mas maraming oras para mag-aral. Alam ni Arya kung kanino galing ang lahat ng iyon. Ngunit hindi niya ito binabanggit at si Gabriel ay hindi rin nagsasalita. Naging isa itong sikreto sa pagitan nilang dalawa. Isang sikretong nag-uugnay sa kanila sa isang paraang mas malalim pa sa mga salita. Ang mga gabi ang naging kanilang mundo. Pagkatapos ng hapunan, kapag ang buong bahay ay tahimik na, magkikita sila sa library, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong nag-uusap. Bakit, doktor? Tanong ni Gabriel isang gabi. Habang sabay silang nagkakape, nag-atubili si Arya. Ito ang sikretong hindi niya pa sinasabi kahit kanino. Ngunit sa mga mata ni Gabriel, nakita niya ang isang ligtas na lugar. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid, ang sakit nito na akala ng lahat ay simpleng lagnat lang. Ang abalang mga magulang. Ang huling gabi sa ospital. Nangako ako sa kanya, sabi ni Arya, ang mga luha ay nangingilit. Nangako akong magiging doktor ako para wala ng batang mamatay dahil lang sa busy ang mga magulang nila. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, inabot nito ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Arya. Isang simpleng dampi, isang tahimik na pag-unawa. At sa mga gabing iyon, nahulog sila sa isa't isa, hindi sa pamamagitan ng mga magarbong regalo o matatamis na salita. Nahulog sila sa gitna ng mga pahina ng libro, sa amoy ng lumang papel at bagong timplang kape. Nahulog sila sa mga tahimik na pag-uusap, sa mga pangarap na ibinabahagi, sa mga sugat na sabay nilang ginagamot.
Isang gabi habang tinutulungan, duwan siya Gabriel sa isang komplikadong aralin sa biochemistry. Ang kanilang mga muka ay naging napakalapit. Ang kanilang mga paghinga ay naghalo. Aria, bulong ni Gabriel, hindi na niya ito tinawag na kasambahay. At hinalikan niya ito, isang halik na malambot, puno ng respeto, puno ng paghanga. Isang halik na nagsasabing, nakikita kita. Tumugon si Arya. Ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng paghanga ay ibinuhos niya sa halik na iyon. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya si Ariana Elizalde na tumatakas o si Arya na nagpapanggap. Siya lang, si Arya, at sapat na iyon. Ngunit habang ang kanilang munting mundo ay nabubuo sa loob ng library, sa labas, ang tunay na mundo ay hindi natutulog. Sa isang madilim na paisna na opisina, si Mateo de Villa ay nakatingin sa isang folder na puno ng mga litrato. Mga litralawa, mga litratong kuha ng kanyang mga private investigator, mga litrato ni Arya na masayang lumalabas sa isang bookstore. Mga litrato ni Arya na nag-aaral sa library at isang litrato ni Arya at ni Gabriel magkasamang nakaupo sa isang bangko sa hardin, nagtatawanan. Gabriel Altamirano, bulong ni Mateo sa sarili, ang anak ng kalaban. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama-in-law to be, si Don Elizalde. Don, sabi niya, may balita na ako tungkol kay Ariana. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakamasayang mga linggo sa buong buhay ni Arya. Ang library ay naging kanilang munting mundo. Ang bawat gabi ay puno ng pag-aaral, tawanan at mga nakaw na halik. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanyang pangarap na maging doktor ay hindi na isang malayong bituin, kundi isang bagay na abot kamay na niya. At si Gabriel, siya ang naging araw sa kalangitan ni Arya, ang init, ang liwanag, ang sentro ng kanyang bagong universo. Isang araw habang naglilinis siya ng sala, nakita niya ang isang sobre sa ibabaw ng mesa na naka-address sa kanya. Miss Ariana, Arya. Ang sulat kamay ay kay Gabriel. Binuksan niya ito. Sa loob, isang application form para sa entrance exam ng pinakamagaling na medical school sa bansa. Puno na ng kanyang mga detalye. Sa ilalim, may isang note. Naniniwala ako sa iyo, Dr. Arya. Napaiyak si Arya sa tuwa. Sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya nang higit pa sa paniniwala niya sa sarili. Nang gabing iyon, para ipagdiwang, nagluto si Arya ng isang espesyal na hapunan. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang si Arya. Para saan to? Tanong ni Gabriel, nagulat sa magandang ayos ng mesa. Para sa'yo, sagot ni Arya. Salamat sa lahat. Ang hapunan na iyon ay ang kanilang unang totoong date. Nagkwentuhan sila na parang walang bukas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Arya na karapat-dapat siyang mahalin. Ngunit habang sila ay lumilikha ng kanilang sariling paraiso, sa labas, ang mga anino ay nagsisimula ng gumalaw. Si Mateo de Villa, puno ng galit at pagnanasang makaganti, ay dumating sa mansyon ng mga Altamirano. Walang paalam, walang babala. Sabado ng hapon. Si Arya at Gabriel ay nasa hardan, masayang nag-uusap tungkol sa kinabukasan. Biglang bumukas ang gate at pumasok ang isang itim na kotse. Bumaba si Mateo. Magandang hapon,
sabi nito. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang nakahanap na pala ng bagong hardinero ang mga Altamirano. Tumayo si Gabriel, inilagay si Arya sa kanyang likuran. Anong kailangan mo, De Villa? Simple lang, sabi ni Mateo. Ang mga mata ay nakapako kay Arya. Nandito ako para sunduin ang fiancé ko. Nanlamig ang buong katawan ni Arya. Hindi siya ang fiancé mo, mariing sabi ni Gabriel. Talaga ba? Tawa ni Mateo. Tanungin mo siya, Ariana Elizalde, ang nag-iisang tagapagmana ng Elizalde Holdings. Ang babaeng ipinagkasundo sa akin mula pa noong bata kami. At ang babaeng ngayon ay nagpapanggap na katulong mo. Tumingin si Mateo kay Gabriel. Anong laro ito, Altamirano? Ginagamit mo ba ang fiancé ko para sirain ang pamilya namin? Umalis ka na, sabi ni Gabriel. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Aalis ako, sabi ni Mateo. Pero isasama ko ang dapat na sa akin. Humakbang ito palapit kay Arya, ngunit hinarangan siya ni Gabriel. Ang dalawang pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo ng negosyo ay magkaharap ngayon sa isang hardin. Handang magpatayan, hindi para sa isang kontrata, kundi para sa isang babae. Akala mo ba mahal ka niya? Sabi ni Mateo tumingin kay Arya. Isang Elizalde ka at siya, isang Altamirano. Alam mo ba kung anong ibig sabihin niyan? Tumingin siya pabalik kay Gabriel. Sabihin mo sa kanya ang totoo, Altamirano. O gusto mong ako ang magsabi? Bago pa man makasagot si Gabriel, nagsalita na ulit si Mateo. Ang bawat salita ay isang lason na itinutusok sa puso ni Arya. Mag-isip ka, Ariana, bakit sa lahat ng lugar, sa pamamahay pa ng mortal na kaaway ng pamilya natin ka napadpad? Mortal na kaaway. Ang mga salitang iyon ay parang isang kidlat na gumuhit sa isipan ni Arya. Paulit-ulit, Altamirano, Elizalde, ang dalawang pangalan na lagi niyang naririnig sa kanilang hapagkainan mula pa noong bata siya. Ang dalawang higante na laging nag-uunahan, ang dalawang pamilyang isinumpa na hinding-hindi magkakasundo at siya ay nasa gitna. Pagkaalis ni Mateo, napilit na pinalayas ni Gabriel, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa hardin. Hindi na makatingin si Arya kay Gabriel sa parehong paraan. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas, ay mayroon palang ibang mukha. Totoo ba? Tanong ni Arya. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Gabriel. Totoo ba, Gabriel? Ulit niya, mas malakas ngayon. Na ang pamilya mo at ang pamilya ko ay magkaaway? Isang buntong hininga ang kumawala kay Gabriel. It's complicated, Arya. Huwag mo akong bigyan ng it's complicated. Sigaw ni Arya, ang sakit at pagtataksil ay nagsisimula ng maging galit. Simple lang ang tanong ko, oo o hindi? Tumango si Gabriel. Oo. Ang oo na iyon ay isang kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon na ang paraisong akala niya ay nahanap na niya ay isa lang palang mas magandang hawla. Bakit? Tanong ni Arya. Bakit hindi mo sinabi ang lahat ng ito, ang pagtulong mo sa akin, ang pag-aaral ko? Lahat ba yon isang plano, isang paraan para makaganti sa pamilya ko? Hindi! Mabilis na sagot ni Gabriel. Hindi yan totoo, Arya. Tinulungan kita dahil ano? Dahil naaawa ka sa akin? O dahil gusto mong gamitin ang kahinaan ko laban sa kanila? Tinalikuran niya ito at tumakbo papasok sa bahay. Dumiretso siya sa library.
Ang lugar na dati kanilang santuwaryo ay ngayon ay parang isang silid ng interogasyon. Ginamit niya ang laptop na ibinigay nito sa kanya. Ngunit hindi na mga medical journals ang hinanap niya. Altamirano versus Elizalde. Ang mga resulta, mga headline ng business news, mga artikulo tungkol sa mga hostile takeover, mga kwento ng corporate espionage, isang digmaan na tumagal ng ilang dekada at sa gitna ng lahat isang larawan. Ang ama niya at ang ama ni Gabriel magkaharap sa isang board meeting. Ang mga muka ay puno ng pagkamuhi, lahat ng kabaitan ni Gabriel, lahat ng pag-aalaga, lahat ng halik, lahat ay nabahira na ngayon ng duda. Isa lang ba siyang pyesa sa laro ng mga mayayaman? Isa lang ba siyang paraan para masaktan ang mga Elizalde? Pumasok si Gabriel sa library. Arya, mag-usap tayo, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag, sabi ni Arya, isinara ang laptop. Malinaw na ang lahat. Ginamit mo ako. Hindi kita ginamit. Kung ganoon, bakit ka nagsinungaling? Kung totoo ang nararamdaman mo, bakit mo itinago kung sino ka? Hindi nakasagot si Gabriel dahil sa tanong na iyon alam niyang nagkamali siya. Akala ko Akala ko iba ka, sabi ni Arya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Akala ko sa'yo, ako lang si Arya, hindi pala. Para sa'yo, isa pa rin akong Elizalde. Tumayo siya. Hindi na ako magpapagamit pa, hindi sa pamilya ko, at lalong-lalo na, hindi sa'yo. Naglakad siya papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Gabriel. Lalayo sa inyong lahat, sagot niya. Kinagabihan, habang si Gabriel ay nasa labas, sinusubukang tawagan ang kanyang mga tauhan para pigilan si Arya sa pag-alis. Sinimulan ng mag-impake ni Arya. Sa pangalawang pagkakataon, tatakas siya. Ngunit ngayon, hindi na lang pamilya niya ang tinatakasan niya. Tinatakasan na rin niya ang isang basag na puso. Habang isinisiksik niya ang kanyang ilang damit sa isang bag, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Hindi si Gabriel, si Mateo, at sa likod niya dalawa sa kanyang mga alalay. Tapos na ang laro, Ariana. Sabi ni Mateo, may isang ngiting matagumpay. Oras na para umuwi. Napaatras si Arya hanggang sa mapasandal siya sa bintana. Ang kanyang silid na dati isang ligtas na lugar ay naging isang bitag. Anong ginagawa mo dito, Mateo? Tanong niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Sinusundo ka, sagot nito, lumalapit. Hindi ka ba masaya? Miss na miss ka na ng daddy mo. At ako rin, syempre. Hindi ako sasama sa'yo. Wala kang pagpipilian, tawa ni Mateo. Ibinigay niya ang isang senyas sa kanyang mga tauhan. Humakbang ang mga ito palapit kay Arya. Biglang isang malakas na sigaw ang narinig mula sa pintuan. Subukan niyong hawakan siya, si Gabriel. Nakatayo ito roon, ang dibdib ay tumataas at bumababa sa galit. Sa likod niya ang mga security guard ng mansyon. Altamirano, sabi ni Mateo, hindi natitinag. Huwag kang makialam dito, usapang pamilya ito. Nang tumapak ka sa pamamahay ko, naging usapan ko na rin ito, sagot ni Gabriel. Nagsimula ang isang tensyonadong standoff. Sanang ang mga tauhan ni Mateo laban sa mga gwardiya ni Gabriel. Alam mo, Ariana, sabi ni Mateo, bumaling ulit kay Arya. Ang nakakatawa sa lahat ng ito ay kung paano ka napunta dito. Akala mo ba nagkataon lang? Kumunot ang noo ni Arya. Ang gabi ng pagtakas mo, pagpapatuloy ni Mateo.
Ang mga magnanakaw, sa tingin mo ba totoong mga magnanakaw yon? Nanlamig ang buong katawan ni Arya. Ako ang nag-utos sa kanila, tawa ni Mateo. Isang simpleng plano, takutin ka, kunin ang lahat sa'yo, para wala kang mapuntahan kundi ang umuwi sa akin na parang isang basang sisiw. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pagdating ng isang knight in shining armor. Tumingin siya ng masama kay Gabriel. Sinira mo ang plano ko, Altamirano. Ang pag-amin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa kutsilyong itinutok sa kanya noong gabing iyon. Ang simula ng kanyang bagong buhay, isa lang palang laro. Hayop ka, sigaw ni Arya. At ikaw naman, sabi ni Mateo, bumaling ulit kay Gabriel. Huwag kang magmalinis. Pareho lang tayong manloloko. Ang pinagkaiba lang, ang sa akin ay para sa negosyo. Ang sayo, para sa ano? Para makuha ang nag-iisang kahinaan ng mga Elizalde. Tumahimik ka, sigaw ni Gabriel. Ngunit huli na. Ang lason ay naikalat na. Biglang isa pang boses ang pumuno sa silid. Isang boses na pamilyar at puno ng awtoridad. Walang aalis. Lumingon ang lahat sa pinto. Nakatayo roon, suot ang kanyang barong, kasama ang kanyang sariling mga bodyguard, ay si Don Elizalde, ang kanyang ama. Ang silid ay naging isang hawla ng mga leon. Ang tatlong pinakamakapangyarihang lalaki sa buhay ni Arya nasa iisang kwarto, ang kanyang ama, ang kanyang ex-fiancé, at ang lalaking mahal niya na anak pala ng kaaway ng kanilang pamilya. Naglakad si Don Elizalde papasok. Tiningnan niya si Mateo na may pagkasuklam. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang anak na may halong galit at pag-aalala. At sa huli, tumingin siya kay Gabriel. Layuan mo ang anak ko, Altamirano. Sabi ng Don, ang bawat salita ay may bigat. Ito na. Ang digmaan sa pagitan ng mga Elizalde at Altamirano at si Arya ay nasa gitna. Ang utos ni Don Elizalde ay parang isang pader na humarang sa pagitan ni Gabriel at ni Arya. Ito na ang katotohanan. Isang Elizalde, isang Altamirano, langis at tubig. Ngunit sa gitna ng lahat ng makapangyarihang lalaking nag-aaway para sa kanya, isang bagong boses ang narinig. Isang boses na kalmado, puno ng pagod, ngunit matatag. Ang boses ni Arya. Tama na, sabi niya. Lahat ay napatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang premyo na pinag-aagawan. Siya na ang nagsasalita. Tama na po, ulit niya tumingin sa kanyang ama. Naglakad siya papunta sa gitna ng silid, hindi na nagtatago sa likod ni Gabriel. Hinarap niya ang kanyang ama. Patawad po, itay, kung tumakas ako, sabi niya. Ngunit hindi po ako nagsisisi. Ariana, itay, pakinggan niyo po muna ako, sabi ni Arya. Sa buong buhay ko, sinunod ko po ang lahat ng gusto ninyo. Nag-aral ako ng business. Pumayag ako sa kasunduan kay Mateo. Ginawa ko po ang lahat para maging perpektong tagapagmana. Ngunit sa lahat ng iyon, ni minsan, hindi ninyo ako tinanong kung ano ang tunay na gusto ko. Tumingin siya sa malayo. Nang mamatay si Miguel, sabi niya, binabanggit ang pangalan ng kanyang yumaong kapatid sa unang pagkakataon sa harap ng ama. Namatay din po ang isang parte sa akin. At nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang isang bagay na may katuturan, ang maging isang doktor, para iligtas ang mga batang katulad niya na hindi kayang iligtas ng pera natin. Nakita niya ang sakit sa mga mata
ng kanyang ama. Ang sugat na pareho nilang iniiwasan. Si Mateo, sabi ni Arya, bumaling sa kanyang ex-fiancé. Hindi kita mahal at hinding-hindi kita mamahalin. Ang kasal natin ay para lang sa negosyo at tapos na ang negosyong iyon. At sa huli, tumingin siya kay Gabriel. Ang lalaking nagsinungaling sa kanya, ngunit siya ring nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan. At ikaw, sabi niya, ang boses ay lumambot. Isa kang Altamirano at ako isang Elizalde. Siguro, sa mundo ng negosyo, magkaaway tayo, ngunit sa maliit na mundong binuo natin sa loob ng bahay na ito, hindi ko naramdaman na kaaway kita. Naramdaman kong kakampi kita. Huminga siya ng malalim, ang huling deklarasyon ng kanyang kalayaan. Hindi ko na po tinatakasan ang pagiging Elizalde, itay. Sabi niya sa kanyang ama, tatanggapin ko ang responsibilidad ko, pero hindi ko rin po tatalikuran ang pangarap ko at ang lalaking mahal ko. Isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Don Elizalde ay nakatitig lang sa kanyang anak. Ngayon, hindi na isang batang tumatakas ang nakikita niya, kundi isang babaeng matapang, isang babaeng may sariling paninindigan, isang babaeng sa wakas ay tunay na naging isang Elizalde. Dahan-dahan, isang tango ng pagtanggap. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Mateo de Villa, sabi ng isang pulis. Inaaresto ka namin para sa kasong attempted kidnapping at assault. Habang pinupusasan si Mateo, tumingin ito kay Gabriel. Hindi pa tayo tapos, Altamirano, sabi nito, puno ng pagbabanta, bago siya kinaladkad palabas. Nang mawala na si Mateo, ang natira na lang ay ang hindi natapos na usapin sa pagitan ng dalawang pamilya. Pagkaalis ng mga pulis, ang tensyon sa pagitan ng mga Elizalde at Altamirano ay nanatili sa hangin. Tinitigan ni Don Elizalde si Gabriel, ang tingin ay seryoso pa rin. Hindi nito binabago ang katotohanan na isa ka pa ring Altamirano, sabi ng Don. Alam ko po, sagot ni Gabriel, hindi natitinag. Sa pagkakataong ito, si Gabriel na ang humakbang pasulong. Hindi na siya ang lalaking nagtatago sa likod ng isang plano. Humarap siya sa ama ni Arya, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang lalaking may tapat na hangarin. Don Elizalde, sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng respeto. Aminado po akong nagsinungaling ako, at para doon, humihingi po ako ng tawad. Ngunit ang dahilan ko po ay isa lang. Gusto kong makilala si Arya. Hindi si Ariana Elizalde na tagapagmana, kundi si Arya na may pangarap maging isang doktor. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, malamig na sagot ng Don. Kailangan po pagpupumilit ni Gabriel dahil ang nararamdaman ko para sa anak ninyo ay totoo at hindi ko po hahayaang sirain iyon ng apelyido nating dalawa. Tumingin siya sa Don ng diretso sa mata. Mahal ko po si Arya at susuportahan ko ang pangarap niyang maging doktor kahit anong mangyari. Kahit pa ang ibig sabihin niyon ay ang kalimutan na isa akong Altamirano. Isang mahabang katahimikan. Sinusukat ni Don Elizalde ang bawat salita, ang bawat galaw ni Gabriel. Si Arya, na kanina'y nasa gilid lang, ay lumapit at hinawakan ang kamay ni Gabriel. Isang tahimik na pagpapakita ng pagkakaisa. Itay, sabi ni Arya, siya po ang pinili ko. Ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang anak ang tuluyang bumasag
sa natitirang pader sa puso ng matanda. Tumingin si Don Elizalde sa kanyang anak nang ngayon ay isa ng babaeng matapang. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaking katabi nito na handang isuko ang lahat para dito. Isang buntong hininga ang kumawala sa Don. Isang buntong hininga ng pagod, ng pagsuko at ng isang bagong pag-unawa. Hindi madali ang daan na pinili ninyo, sabi ng Don. Maraming hahadlang, maraming magagalit. Tumingin siya kay Gabriel. Ang dating matalas na tingin ay napalitan ng isang seryosong babala. Patunayan mo, sabi ng Don. Patunayan mong karapat-dapat ka sa tiwala ko at sa puso ng anak ko. Yun na. Hindi isang oo, hindi isang pagyakap. Ngunit para sa kanila, sapat na iyon. Isang pagsang-ayon, isang simula. Makalipas ang ilang taon, isang babaeng nakaputing coat ang masayang naglalakad sa pasilyo ng isang pediatric ward. Ang bawat batang kanyang nadadaanan ay binabati siya ng isang masayang ngiti. Good morning, Dra Arya. Good morning po, Doktora. Ngumiti si Dr. Ariana Elizalde Altamirano pabalik. Sa nameplate na nakasabit sa kanyang dibdib, ang dalawang apelyido ay magkasama. Isang simbolo na hindi mo kailangang mamili sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ang mahal mo. Pwede kang maging pareho. Sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na lalaki ang naghihintay, may hawak na isang buke ng paborito niyang mga bulaklak. Anong ginagawa mo dito? Natatawang tanong ni Arya nang makalapit siya kay Gabriel. Wala kang meeting? Kinansela ko. Sagot ni Gabriel, iniabot sa kanya ang mga bulaklak. May mas importante akong pupuntahan. Hinawakan nito ang kanyang kamay. May sorpresa ako sa iyo. Nagmaneho sila palayo sa magulong syudad. Huminto sila sa isang tahimik na lugar. Sa tuktok ng isang burol na tanaw, ang luntiang mga puno at ang asul na dagat sa malayo. Sa gitna ng burol na iyon, nakatayo ang isang istruktura, isang gusali na pamilyar kay Arya. Ang lumang ospital, ang lumang ospital ng bayan na matagal nang inabandona. Hindi na ngayon, sabi ni Gabriel, nakangiti. Inalalayan niya si Arya papasok. Ang loob ay bago na, malinis, makulay, puno ng mga modernong kagamitan at puno ng mga batang pasyente na masayang naglalaro. Sa pader ng lobby, may isang malaking karatula na gawa sa tanso. The Miguel Elizalde Pediatric Wing, donated by the Altamirano Elizalde Foundation. Miguel Elizalde, ang pangalan ng kanyang kapatid. Napahawak si Arya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Lumingon siya kay Gabriel. Isang joint project, paliwanag ni Gabriel. Ang unang proyekto ng pinagsanib na puwersa ng mga Elizalde at Altamirano. Isang simbolo ng kapayapaan at isang regalo para sa iyo. Gabriel, dito, sabi ni Gabriel, pwede mong tuparin ang pangarap mo habang tinutupad mo ang pangako mo sa kapatid mo. Sa isang sulok, isang maliit na batang lalaki na may buhok na katulad ng kay Gabriel at mga matang katulad ng kay Arya ang tumakbo palapit sa kanila. Mommy! Daddy! Sigaw nito. Pinuhat ni Gabriel ang kanilang anak. Hey, champ! Gusto mo bang makita ang bagong klinik ni Mommy? Ilang sandali pa, dumiretso sila sa isang partikular na lugar. Ang sementeryo. Magkahawak kamay, tumayo sila sa harap ng isang simpleng puntod. Inilapag ni Arya ang isang bulaklak na puti. Miguel Elizalde, beloved son and brother. Tahimik lang siyang nakatayo roon
habang ang hangin ay marahang dumadampi sa kanyang mukha. "Hello, Migs," bulong niya. "Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Naging busy kasi si ate." Tumingin siya kay Gabriel at sa kanilang anak na ngayon ay masayang hinahabol ang isang paru-paro, isang ngangiti, isang nangiting payapa. "Pero natupad ko na, kapatid," sabi niya. "Natupad ko na ang pangako ko sa'yo." "Masaya na ako." Niyakap siya ni Gabriel mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, ang kanyang tahanan. Hindi na siya ang prinsesang tumatakas. Hindi na siya ang kasambahay na nagpapanggap. Siya na si Doktra Arya, isang asawa, isang ina, isang kapatid na tumupad sa kanyang pangako. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nahanap na niya ang kanyang tunay na kalayaan, hindi sa pagtakas, kundi sa pag-uwi sa pag-ibig.